Buenos dias, damas y caballeros. It is a Sunday morning pero tuloy-tuloy ang vlogging natin. This is our way of helping inang bayan, helping the motherland. Dahil naniwala tayo na to whom much is given, much is expected by the inang bayan, by the motherland. So medyo maganda naman ang buhay ni Bat, naging maswerte naman tayo or blessed sa buhay. That's why the least we can do, at meron naman tayo talent sa public relations, sa political strategy na naging trabaho natin, at journalism sa Philippine Daily Inquirer, and also political strategy and campaign business. Political campaign, humawag tayo ng mga campaign ng mga national and local politicians. So alam natin yung mga strategy nila. In fact, marami sa kanila tayo pa nagturo kung paano mag-launch ng propaganda campaign, kung paano mag-launch ng PR campaign. So that's why parang ginawa ko na rin itong advokasya ko to expose and to all from time to time to give tips and suggestion to the Marcos administration or sa opposition on what PR strategy or political strategy to take to win in the political war, because we are in the middle of a political war, and also in the war of public opinion or propaganda war, which we are also in the middle of. That's why even on a Sunday, habang yung mga iba nagla-late morning breakfast or nagre-relax sa mga bahay, nag-Netflix, nagte-tennis o nag-go-golf, tayo andito nagba-vlog habang brisk walking, habang in the middle of jogging, ganon. So we do this dahil tulad ng sinasabi ko sa inyo, the criminals, the killers, the plunderers also do not rest. Kagaya na ni Alan Peter Cayetano na gumawa ng mahaba-haba na video kahapon. Pa-quote pa yung Bible, pero puro kademonyohan naman ang ginagawa. Pa-quote pa ng Bible na sinasabi na sila daw under attack, ganon. Sila daw ang kinakawawa ng gobyerno, samantala it's clearly the other way around. So kasama na sa mga nila, as we vlog earlier, sa mga propaganda nila, spin ay or news spin ay ito daw lipat o kulong na daw sa kanila na PR or lipat or kulong political pressure na ina-apply ng Marcos administration. Sabi nga natin, if you look at it on the surface, parang totoo nga, kasi bakit ngayon lang mag-rapid fire pinapailan itong kaso, samantala matagal na itong dapat pinailan, dapat mga last month or the previous month na or dapat December pa di ba? Sabi nila marami na makukulong by Christmas of 2025. So andito na, medyo bumagal sila, partly na rin dahil ang dami na talagang tambak ang trabaho ng DOJ at
partly dahil pinatay nila yung ICI na hindi naman pala talagang independent, dependent pala sa whims and caprices ni President Marcos na pinatay nung inimbestigahan na si Romualdez at si Sandro Marcos. So yan nga ang problema, ha? So nandun na yan, nandiyan na yan mistake, hindi na yan pwede ayusin nila, ha? The least they can do, to fight, kasi yun, di ba sa last week na pailan ng kaso si Jinggoy, for 2 weeks from now or early June, ito naman si Joel Villanueva, baka sasabay na rin yung kay Marcoleta. So halos sabay-sabay yung kay Marcoleta last year pa yan pumutok bakit ngayon lang pinapailan? So para lang ipakita para labanan ng Marcos administration effectively itong sinasabi nilang persecution. Inuubos na daw, sabi ni Amy Marcos, inuubos na daw ang Marcos administration o administrasyon ng kapatid niya. Inuubos na daw ang oposisyon. Inuubos na daw, hindi opposition, peking opposition sila Inuubos na daw mga DDS senator. So the only way for the Marcos administration to fight that kind of propaganda campaign or spin sa narrative is to immediately, ASAP, forthwith, is to initiate the filing of charges kay former Speaker Martin Romualdez at iba pa mga kongresista na involved sa katiwalian sa flood control anomaly. That is the best way para ipakita nila na wala nangyayari na lipat o kulong. Kasi pwede nila sabihin, kasi ngayon sinasabi nila pangsagot doon sa sinasabi nila Alan Peter na pine-persecute sila o si Amy Marcos, iniisa sila na kinukulong. Yung sagot nila doon si Manny Bonoan daw nga na nakasuhan rin at na-issuean rin ng arrest warrant. Yun lang nga na yung second division pa lang, kaya involving lang yung case of graft and corruption, kaya nakapag-post bail siya. Pero si Manny Bonoan is a small character lang man kumpara dito sa big name politiko, kumpara dito sa mga talagang major character at mga kilalang pangalan. So it is really about time na ito nang ang kakasuhan, ito na talaga si Martin Romualdez ang kakasuhan nila. Kasi yan big fish na big fish. In fact, sa last press ko ni Boying Remulla, sabi niya ito talaga ang mastermind or co-mastermind kay Chis Escudero. So ano pang hinihintay nyo? Bakit kung itong mastermind at kasama lang sa sindikato niya si Chis, Jinggoy or co-mastermind sila ni Chis o real mastermind si Romualdez, kasama lang sa sindikato niya sila Jinggoy, Joel Villanueva at iba pa mga senator at congressman at public works officials, bakit hindi kasuhan na ito na mismo si Romualdez? Dapat kasuhan na yan early bago makasuhan si Joel Villanueva. Dapat kasuhan na yan si Romualdez kung sinasabi talaga mastermind yan. Yun ang counter ops. Kung may PR propaganda ops ang mga DDS senator, ito ang counter PR propaganda ops, pangkontra. Kasuhan na si Romualdez. Yun, tatahimik na sila. Hindi na nila sasabihin na bias at
selective ang paghahabol ng gobyerno sa mga sa mga sangkot sa flood control anomaly. So this is something that I hope the Marcos administration will do just to counter itong propaganda nila na sila lang ang sinisingle out. O totoo naman, ganoon naman talaga ang perception ng tao. Lalo na yung mga supporters nila. Until and unless kasuhan na talaga nila finally itong si Speaker Martin Romualdez. Okay? So sige, hanggang dito na tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.